Ka-curious, tingnan niyo po ito. Tahimik lang, may hawak na rosaryo. At sigurado naman po tayo na siya ay nagdarasal. Marami pa kaya sa mga kapatid natin kapag sumasakay sa mga pampublikong transportasyon ay nagdarasal pa? Well, marahil ang video po na ito ay isa po sa mga paanyaya sa atin na huwag po nating kalimutan na tawagin ang Diyos bilang proteksyon sa saan man tayo mapadpad. Now, maraming tao po ang tumitingin sa ganitong eksena at iniisip malamang na matandang debosyon na yan, paulit-ulit na dasal. Hindi ba parang idolatry na yan? Pero hindi po nila alam na ang rosaryo po ay isa sa mga pinakamakapangyarihang sandata ng pananampalatayang Katoliko. Hindi po ito pamahiin. Hindi po ito walang saysay na paulit-ulit na panalangin. Ito po ay panalangin na nakaugat mismo sa Biblia, nakasentro sa ating Panginoong Kristo. At may basbas po yan ng simbahan na itinatag ng ating Panginoong Kristo sa loob po ng maraming siglo. At ngayon po, alamin po natin ang 10 benepisyo ng panalangin po ng rosaryo. Ayon mismo sa Biblia at batay din po sa turo ng simbahan. Ang rosaryo po ay hindi po pagsamba sa kay Maria. Well, to make it clear sa mga kapatid natin na hindi nakakaalam ng katuruan ng rosaryo, ito po ay pagmumuni-muni mismo sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Kasama na rin po ang kanyang ina. Ito po ay may batayan sa Biblia. Sinasabi nga po in Luke chapter 1 verse 48, ang lahat ng salinlahi ay tatawag sa akin na pinagpala. Now, kung pinaparangalan po natin si Maria sa panalangin po ng rosaryo, ito po ay dahil siya mismo ang pinili ng Diyos. At kapag hawak po natin ang rosaryo, hinihiling po natin ang panalangin ng isang ina na of course, pinakamalapit sa kanyang anak. At hindi po yan ordinaryong anak, ang ating Panginoong Kristo na kinikilala natin na Diyos na tunay. Meron pong 10 benepisyo ang panalangin na ito. Unang benepisyo po ng pagdarasal ng rosaryo, pinapalalim nito ang relasyon mo kay Kristo. Marami po ang nagkakamali na akala nila kasi si Maria ang sentro ng rosaryo. Pero ang totoo po dito, ang rosaryo ay pagmumuni-muni sa buhay ni Kristo. Sa bawat misteryo po ng rosaryo, inaalala po natin ang Annunciation na kung saan nagkatawang tao ang ating Panginoong Kristo. At yan po ay may basihan, John chapter 1 verse 14. Ang pagpapasakit po ng ating Panginoon, ang kanyang sakripisyo, at maliwanag naman po yan na sinabi in Isaiah 53, ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Kristo na tanda po ng tagumpay laban sa kamatayan. Maliwanag po yan no? In 1 Corinthians chapter 15. Ang rosaryo po ay parang Bible in beads. Kaya kung naghahanap po yung mga kapatid natin ng word for word saan mababasa sa Biblia ang rosaryo, well, ang Biblia po mismo ay napapasaloob sa rosaryo. Habang inuulit po natin ang Aba, Ginoong Maria, ang isip po ay nakatuon sa eksena ng Ebanghelyo. Ito po ay tinatawag nating contemplative prayer. Isang paraan po ng pagninilay na ginagamit na ng mga monghe at santo sa loob po ng maraming siglo. Sinasabi nga po no, in John 15:4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Ang rosaryo po ay pagtupad sa utos na ito. Pananatili sa ating Panginoong Kristo sa isip at sa puso. Pangalawa po sa benepisyo ng rosaryo, kapag nagdarasal po tayo ng rosaryo, pinapalakas po nito ang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-uulit ng salita ng Diyos. Now, may nagsasabi pong bawal ang paulit-ulit na panalangin dahil sa sinasabi sa Matthew 6 verse 7. Ngunit ang pinagbabawal po dito ay walang kabuluhang paulit-ulit or vain repetition. Tandaan po natin ito, hindi po ipinagbabawal or sinasabi sa talatang ito na bawal ang makabuluhang paulit-ulit na panalangin. Kung titingnan po kasi natin, isa po sa mga nagpapatunay na ang mga nasa langit ay talagang nagdarasal din ng rosaryo ay dahil ito po ang isa sa mga ginagawa ng mga nasa langit na mismo. Maliwanag po yung sinasabi dyan sa Isaiah chapter 6 verse 3, and even in Revelation chapter 4 verse 8, anong kanilang ginagawa doon? Sila po ay nagpupuri at sinasabing, banal, banal, banal ang Panginoon. Yan po ay paulit-ulit na salita. Makabuluhan at hindi po vain repetition. Ganito din po ang rosaryo ay paulit-ulit na panalangin. At ang napapasaloob po sa panalangin na ito ay makabuluhan. In Matthew chapter 6, itinuro po ng ating Panginoong Kristo
ang panalangin ng Ama namin. At yan pong parati natin na binabanggit sa Rosaryo. Ang Aba Ginoong Maria, maliwanag din po yan na sinasabi in Luke chapter 1 verse 28 and even in Luke chapter 1 verse 42. Hindi po ito walang laman. Ito po ay pag-ukit ng salita ng Diyos sa puso. So habang inuulit niyo po ang panalangin na ito, parang minamartilyo po natin ng paulit-ulit na tumatama sa bato ang iyong puso hanggang sa ito'y lumambot. Ang panalangin po na rosaryo ay kagaya din po nito. Inuukit, pinapako natin ang salita ng Diyos sa ating puso nang sa gayon ay hindi po natin malimutan ang kanyang mga ginawa na sakripisyo para sa ating kaligtasan. Pangatlo po sa benepisyo, kapag tayo po ay nagdarasal ng rosaryo, nagbibigay po ito ng malalim na kapayapaan sa isip at sa puso. Sa isa pong mundo na puno ng anxiety, depresyon at ingay, ang rosaryo po ay nagiging sandali ng katahimikan. Psychologically, ang rhythmic prayer ay nakakapagpabagal po ng tibok ng puso at nagpapakalma ng isip. Spiritually, ito po ay pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi nga po no, in 1 Peter 5 verse 7, ihagis nyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin. So kapag hawak nyo po ang rosaryo, hindi ka lang po nagdarasal. Ibinibigay mo ang iyong bigat sa Diyos. Pangapat po na benepisyo, kapag tayo po ay nagdarasal ng rosaryo, pinapalakas po nito ang kaluluwa laban sa tukso. Ang kasalanan po ay hindi nagsisimula sa isip. At kung ang isip mo ay puno po ng misteryo ni Kristo, nako po, mas mahirap pumasok ang tukso. Maliwanag po yan. In Ephesians chapter 6 verse 11, magsuot kayo ng buong sandata ng Diyos. Ito pong ating ginagawa kapag nagdarasal po tayo ng rosaryo. Ang rosaryo ay bahagi ng tinatawag natin na spiritual armor. Marami pong exorcist ang nagpapatunay niyan na nagsasabi na ang demonyo ay takot sa rosaryo. Hindi po dahil sa butil, kundi po dahil sa pangalan ni Jesus na paulit-ulit na binibigkas. And by saying the name of Mama Mary, marami po sa mga exorcist ang nagpapatunay na ito po'y suntok sa mukha ng dyablo kapag naririnig nila ang pangalan ni Maria. Kaya magdasal po tayo ng rosaryo. Panglima po sa benepisyo, kapag nagdarasal po tayo ng rosaryo, pinapalalim po nito ang pag-unawa sa ebanghelyo. Ang rosaryo po ay hindi lang dasal. Ito po ay catechism mismo. Kung may batang Katoliko po na araw-araw na nagdarasal ng rosaryo, kabisado niya na ang mahalagang yugto ng ebanghelyo kahit po na hindi siya teologo. Ito po ay oral tradition ng pananampalataya. Isa pong paraan ng pagtuturo po ng Biblia sa simpleng tao. Maliwanag po na sinasabi in 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, panatilihin ninyo ang mga tradisyong itinuro sa inyo. Pang-anim po sa benepisyo, kapag nagdarasal po tayo ng rosaryo, pinapatatag ang ating pamilya. Kapag ang pamilya po ay nagdarasal ng rosaryo, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na spiritual unity. Hindi lang po ito ritual. Ito po ay bonding na nakasentro mismo kay Kristo. Marami po kasing pamilya ang nagpapatotoo na ang sabayang pagdarasal ng rosaryo ay nagligtas sa kanilang pagsasama. Maliwanag naman po yan no? In Matthew 18 verse 20, kung saan may 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, ang Diyos ay nasa kanilang gitna. Pampito po sa benepisyo, kapag nagdarasal po tayo ng rosaryo, pinapalalim po nito ang pagmamahal sa krus. Sa misteryo po ng hapis, hindi mo maiwasang isipin ang paghihirap ni Kristo. At kapag po naalala mo ang sakripisyo niya, nababawasan po ang iyong reklamo sa buhay. At yan naman po talaga ang buhay Kristiyano. Maliwanag po no? In Luke chapter 9 verse 23, kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus. Ang rosaryo po ay paalala na ang pagdurusa ay may kahulugan kapag kasama si Kristo. Pangwalo po sa benepisyo, kapag nagdarasal po tayo ng rosaryo, pinapalakas po ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa misteryo po ng luwalhati, pinapaalala po na may langit. Sa mundo po kasi na masyadong nakatuon sa pagsasamantala, ang rosaryo mismo ang nagiging paalala na mayroong walang hanggan. Maliwanag po no, in Philippians chapter 3 verse 20, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Pang-siyam po na benepisyo, kapag nagdarasal po tayo ng rosaryo, pinapalambot po nito ang puso sa pagsisisi. Kapag inuulit po natin na ipanalangin mo kaming makasalanan, inaamin po natin na iyan ang ating kahinaan. Ito po ay disposisyon ng tinatawag natin na kababaang loob.
At ayon po sa simbahan, ang kababaang loob ang simula ng kabanalan. Maliwanag po no, in James chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagkumbaba. And last na benepisyo, kapag nagdarasal po tayo ng rosaryo, pinapanatili ka sa ilalim ng ina ng Diyos na nagtuturo papunta kay Kristo. 'Di ba? Kung titingnan po natin no, sa kasal po sa Kana, sinabi ni Maria, John chapter 2 verse 5, gawin ninyo ang anumang sabihin niya. Iyan po ay buod ng rosaryo. Hindi ka tinuturo ni Maria sa sarili niya. Itinuturo kaniya pabalik kay Kristo. At sa espiritual po na pakikibaka ng mundo ngayon, ang rosaryo po ay paalala na may ina tayong gumagabay sa atin papunta sa kanyang anak, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya balikan po natin ang matandang babae sa jeep. Hindi po siya sikat, hindi po siya teologo, wala siyang YouTube channel, pero hawak po niya ang sandata ng pananampalataya. Kaya habang ang iba po ay bala sa mundo, siya po ay nakatuon sa langit. At marahil, ang kanyang panalangin ay hindi lang para sa sarili niya. Baka para po sa kanyang pamilya, para sa kanyang apo, para sa bansang ito, o baka para sa katabi niyang nakatingin lang. Kung may nagsabi po na idolatry ang panalangin na rosaryo or ang ginawa po ng nanay or ang ginawa po ni nanay sa jeep, tanungin niyo po siya, saan ba sa rosaryo ang pagsamba kay Maria? Lahat ng misteryo ba ay hindi tungkol kay Kristo? Ang ama namin ba ay hindi galing sa turo ng ating Panginoong Kristo? Ang rosaryo po ay hindi paglayo kay Kristo. Ito po ay paglapit sa Kanya kasama ng Kanyang ina. Kung mawawala pong rosaryo sa kamay ng mga Katoliko, ano pong mawawala? Isang simpleng dasal o isang sandata laban sa kasamaan? And guess what? Baka ayaw po ng iba ng rosaryo dahil sila mismo ay takot sa panalangin na ito. Sa susunod po na makita po natin ang matandang babae nito na may hawak ng rosaryo, huwag niyo po siyang maliitin. Maaring ang kanyang simpleng bulong ay mas makapangyarihan kaysa sa pinakamalakas na sigaw ng mundong ito. At kung ikaw po ay Katoliko, huwag niyo pong ikahiya ang rosaryo. Ito pa hindi simbolo ng kahinaan. Ito po ay tanda ng pagtitiwala sa Diyos. Kung naniniwala ka na mahalaga ang rosaryo, i-like ang video na ito, i-share po sa mga Katolikong kailangang paalalahanan, at i-comment niyo po kung kailan ka huling nagrosaryo. At simulan niyo po ulit ngayong gabi. Hindi po kailangan na maging matanda, hindi po kailangan na maging perpekto, kailangan mo lang magsimula. Sa gitna po ng ingay ng mundo, hawakan mo ang rosaryo at bumalik sa Diyos. God bless po.